Mga sangkay, alamin po natin itong balita ngayon na ang Taiwan daw ay bigla pong pinalibutan nitong China. What's up mga sangkay? This is me. Again, I'm back for another vlog. At ito pag-usapan po natin. Ang Taiwan kasi mga sangkay ay bigla pong nagpanik. Yung otoridad nila matapos po biglang palibutan di umano nitong China. Alam naman po natin mga sangkay na may bagong presidente po ngayon ang Taiwan. So matapos po ang bantaan ng dalawang itong Taiwan at saka China, matapos po ang dalawang bantaan nila, ngayon gumawa na po ng hakbang ang China na hindi ko alam kung pananakot ito o ito na po ang simula ng kanilang invasion doon sa Taiwan. Pag-usapan mo natin ito, pero bago tayo magsimula, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Sa baba ng video na to, makikita nyo po yung subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan. Pindutin nyo po yung bell at pindutin nyo po yung all. Dahil dito mga sangkay, 1.22 million subscribers na po tayo. So parami po tayo ng parami mga sangkay. Kaya naman, ulitin ko, subscribe nyo po yung ating YouTube channel ngayon para mapabilang sa mahigit 1 milyon. Sa mga nanonood po sa Facebook, syempre, follow nyo po yung ating Facebook page. At ito may papagawa lamang po ako sa inyo saglit. Sa mga nanonood po sa Facebook, sundan nyo lamang po ito. Habang kayo ay nanonood mga sangkay, i-check nyo po sa itaas ng video na to. Ito mismong pinapanood nyo. May makikita kayong 3 tuldok bandang itaas kagaya ng nakikita nyo po sa video. Hanapin nyo po yung 3 tuldok bandang itaas ng video na to, tapos i-click nyo po yung 3 tuldok, then may lalabas po na show more. Pindutin nyo po yung show more at ayun na po. Ganun lamang kadali. Ngayon ito na, pag-usapan na po natin ito mga sangkay dahil ayon po sa balita, ito po ang lumabas ngayon. Ayan, international, local, balitang-balita po ito mga sangkay. Okay, Pilipinas at sa international. Unahin po muna natin dito sa nag-update dito po sa TV5. China nagsasagawa ng military drills sa isla ng Taiwan. Taiwan nagpalipad ng military planes. Nako, mainit na po ito. Walang pakundangang nagkasa ng military drills ang China sa isla ng Taiwan. Naglayag ang malaking barko ng China sa dagat na sakop ng Taiwan. Ayan na nga, pinasok mismo nitong China. Agad naman pumalag ang Taiwan Coast Guard at niradyohan ang Chinese vessel. Niradyohan? Pero giniit ng China na ito ang kanilang parusa sa Taiwan dahil sa Separatist Act nito o yung paghiwalay nila sa China. Nakaraan mga sangkay, mayroon pong hindi pa kiusap Itong bagong upong presidente ng Taiwan talaga may mainit, maanghang na banat sa China. So ito daw po yung parusa. Kasunod ng inaugurasyon ni Taiwan President Lai Ching-te, hindi naman nagpatinag ang Taiwan at nagpalipad sila ng military planes bilang simbolo naman ng pagkundina sa ginagawa ng China. Giit ng Taiwan, banta sa seguridad ang military drills. Isipin nyo naman mga sangkay, pinasok po yung kanilang teritoryo. Diba? Ganyan po talaga kaangas itong China Ang bihira, pinasok po yung teritoryo ng Taiwan. Doon nagsagawa ng military drills. Kaya nga po, balitang-balita po ito ngayon. Hindi po nagpatalo ang Taiwan, syempre. Hindi raw nila uurungan ang anumang laban para sa kalayaan at demokrasya ng Taiwan. Ngayon, ito, international. Let's turn to Taiwan now. It was a nervous day for the people of this island. China was breathing down their neck. We're talking about military drills, or as Beijing is calling it, punishment drills. Punishment. Diba? Loko-loko din talaga itong China Punishment drills? Bakit? Dahil sa sinabi ng bagong upong presidente ng Taiwan. Punishment for what? Democracy, I guess. A new Taiwanese president took charge this week. He's a prominent China hawk. In fact, Beijing calls him a separatist. So these military drills are China's response. Ayan na nga. Response daw po ito ng China dito sa presidente ng Taiwan na bagong upo. A sort of warning to the new regime in Taipei.
We're talking about a massive operation here. China has deployed 15 warships. Grabe. Ayan 15 warships ang dineploy ng China. 16 naval police vessels and 42 warplanes. Grabe. Their defense Dami. ministry released a map of this drill. Look at the areas marked in red. That's where China's military practice to the north, to the east, to the west, and to the south. Ayan ito po yun. Dito po sila nagkaroon ng military drill. Ayan palibot po ng Taiwan. Basically, China swarmed the island from all sides. Now, a couple of things to note here. Number one, China's military practiced a full-scale attack on Taiwan. Full-scale attack on Taiwan. Ito daw po yung military practice nila. So, wala. Alam na dapat ito ng Taiwan na mukhang ito na po yung simula, mga sangkay, ng mas mainit pa na kumprontasyon. Dahil nga po ito, pinagpapraktisan na po sila. They have never done so before. Most Chinese drills have focused on blockades. So this one is clearly an escalation. Invasion, kumbaga. Number two, the drills are called Joint Sword 2024A. Now, why would you put A after the name if you're planning sequels? So chances are China has more military drills in the pipeline. It's a major test for the new president of Taiwan. His name is Lai Ching-te. Lai took charge on Monday. He used his first speech to send a message to China. He said, "Stop threatening Taiwan." Yan po yung mensahe niya sa sa China. And what does China do? Exactly the opposite. This drill is supposed to challenge Lai's leadership, to test his resolve and character. So did the new president pass? In public, he's made strong statements. Lai says he will stand on the front lines with the army. I will stand on the front line with all the brothers and sisters from the national army to defend the national peace together. Grabe, Tatayo daw po siya sa harap. Kasama po yung mga military niya. Kung sakali po magkakaroon ng digmaan. This moment, international society is paying lots of attention to the democratic Taiwan. And while facing the external challenges and threats, we will continue to defend the values of democracy. Wala, talagang pinasok na po nila yung sistema ng demokrasya itong Taiwan kasi gusto po nila makalaya po sa kamay ng China. Tough words there. Taiwan also deployed its own military. Fighter jets were scrambled, warships were mobilized, and land units were put on alert. Their Coast Guard ships also sprung to action. Some of them noticed Chinese vessels in the vicinity, so they issued a warning. Change your direction or we will take action. Grabe. Sabi po ng Taiwan, kasi nakita po nila yung nakapalibot na ng mga warship ng China. Ibahin nyo yung direksyon nyo. Kumbaga, umalis kayo dito. Or, kumbaga, kung hindi kayo aalis dito, magkakaproblema tayo. Parang ganun po yung gustong iparating ng Taiwan. Yun. Yan po yung isa na nakita, pero mga sangkay, marami po yan na nakapalibot. Yan po yung isa sa winarningan. Nako. So Taiwan was ready. Ready na daw po yung Taiwan. And there's a reason for that. Most people expected China to lash out after the inauguration, so this drill was not really a surprise. Just look at Taiwan stock markets. They closed... Okay, so, ayan na nga po, mga sangkay, itong China masyado na pong mainit ngayon sa Taiwan dahil nga po sa bagong upong presidente ng Taiwan na, sabi ko nga, mukhang mas matapang ito ngayon. Dahil kakaupo pa lang, pero bumanat kagad mga sangkay, no? Ngayon,
Hindi po natin alam ano po ang susunod na mangyayari pagkatapos po nito dahil nga po nagpa-practice na po yung China eh. Sa harap mismo ng Taiwan, nakapalibot. Ano po ang inyong opinion tungkol dito mga sangkay? Sa tingin nyo, ito na nga ba ang simula ng invasion ng China? I-comment nyo po sa ibaba. And now I invite you please subscribe my YouTube channel, Sangkay Revelation. I know, Sangkay Dyan Daily pala. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Dito po ako nag-upload ng mga video patungkol po sa mga lakad ko o di kaya mga pampagood vibes na video. So, i-subscribe niyo po ito, i-click niyo po yung bell at i-click niyo po yung all. Okay? So, ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.